depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. You know, the best thing that you can do to your ex is actually and absolutely nothing. Ibig ko sabihin, kapag sinabi ko nothing, is just nothing. Just let it go. Huwag mong pakilaman. At alam nyo ba na hindi porket may sugat kayo, isahawakan nyo siya, gagaling siya. Hindi ganun. Pansinin yung mga bukol sa ulo. The more na hinahawakan yung, halimbawa, nauntog yung ulo mo, the more nahahawakan mo yung bukol, the more na mas hindi magiging okay. Number one, may tendency na sa higpit ng hawak mo, lalong mamaga yung bukol. Number two naman, kada hahawakan mo yan, sasakit. May mga times sa buhay natin na may mga bagay na kailangan pabayaan mo lang. Kasi kapag the more na pinaparaanan mo, is the more mo na nasisira. Na nakukuha niyo yung pinakapupunto ko, right? So, my main point right now, number one is just think about it. What is the main cause of the breakup? If the cause of the breakup is dahil kasalanan mo, well, I think you need to fix that. Maybe you need to apologize if you really want this person. I'm just telling you the truth. Lalo na kung babae ka, tapos kasalanan mo, fix that. Apology, okay na yun. Manghingi ka ng sorry and, you need to reach him out. However, if he rejects you, then, yeah, I will give you some sort of time. Sige, pwede pa naman. Sa pangalawang pagkakataon, baka naghihingi lang siya ng time at pagkatapos mag-apology ka ulit, baka tanggapin na niya sa pangalawang pagkakataon. But if he didn't accept it for the second time, at nandun na tayo sa third time na, or kahit lalaki ka pa, kung lalaki ka at mahal mo talaga relasyon, if you think that you need to apologize or something like that, go ahead. But just don't overdo it. Iba kasi yung attraction ng male at female. Okay, maybe this is another thing to discuss, but this is literally not the topic today. My topic today is just, if there's a chance to fix the relationship, then go ahead. Manghingi ka ng tawad just to fix the relationship. And if your ex didn't accept that apology, ayaw niyang tanggapin yung sorry mo, ayaw niyang tanggapin, literal na sinabi niya na, hindi, blah, 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 chu, I will never, ever accept that. Then that would be the time that you just need to shut up. At wag mo nang pilitin yung mga bagay-bagay na mapunta sa iyo. Doon naman tayo sa pangalawang senaryo. Sa pangalawang senaryo, literal kang walang kasalanan at hindi ka guilty sa breakup dahil wala ka namang ginawang mali. Ngayon, kung wala ka talagang ginawang mali at hindi ka guilty, you just need to do nothing as well. Allow them just to mesmerize the past and think about the past. Let them, hayaan nyo sila na magrema sa kanilang nakaraan. That's my whole point. Kapag sinabi kong pabayaan nyo muna sila, it simply means na namamaga kasi yung isang parte ng relasyon. At kapag hinawakan mo yon, may tendency at may chances na lalo lamang mamaga at lalo lamang lumaki ang problema mo. Na imbis na nafe-fix mo ang mga bagay-bagay, lalo mong dinidestroy yung mga bagay-bagay, which is not good. Now, here's my main tip. Kapag kasi ang ex mo, dumating ka na sa point na pinabayaan mo, nino-contact rule mo, binigyan mo ng space, binigyan mo ng time, tapos lumayo ka, pinakita mo yung sense of independency mo, pinakita mo na kaya mong tumayo sa kabila ng lahat ng uri ng kalokohan at katarantaduhan ng ex ko. Kaya kong tumayo mag-isa, pinaramdam mo na kaya mong maging masaya, pinaramdam mo na may mga available pa naman dyan na iba, may mga options pa naman dyan. Ginawa mo ang lahat just to do your thing at hindi ka nagpadala sa emosyon mo. Niyakap mo yung pagiging mag-isa mo at in-enjoy mo yung sarili mong company. The point is, siya naman ngayon ang mabibigyan ng pagkakataon to realize what's wrong. Yan yung sinasabi kong mapupuyat talaga yan kakaisip sa'yo kapag pinabayaan mo siya. Kasi, eto kasi yan, girl, man, I just wanted to tell you, kung ang gusto nyo ay magbalikan kayo ng ex nyo, huwag nyong idaan sa pilit. Idaan ninyo sa nothing. Idaan ninyo sa pag-let him or let her think about you. It's not all about yourself that you need to think about your relationship na gusto mong ilagay sa utak niya na parang
gusto mong i-implement sa kanya na isipin mo ako, isipin mo ako, isipin mo ako, that's not going to work kapag urat na urat siya sa'yo. Tapos isipin mo ako, urat na urat nga siya sa'yo, tapos isipin mo ako. No, that's not going to work. Let him think. Bigyan nyo siya ng pagkakataon na umupo sa isang silid, mag-isip ng tungkol sa'yo. Magre-reminisce yan, magre-reminisce yan sa nakaraan, iisipin yan yung mga past. Huwag kang mag-alala. Kayo kasi kabado agad kayo porkat hindi lang kayo iniisip eh. Hayaan nyo siya na mag-isip. Bigyan nyo siya ng time. Let him or let her think about his decision. Kung tama ba? You're just a human. Kung ikaw man na may kasalanan ng relasyon, I think maintindihan naman yan dahil tao rin naman siya. Malalaman naman niya yung mga mistakes tsaka mga faults na nagawa. Siya rin naman, tao rin naman siya. Pero kung wala ka talagang kasalanan at alam mong wala kang ginawang mali, then you need to play the innocent game na talagang ikaw ang inosente dito. Kaya ikaw ang biktima eh. Huwag kang humabol. That's my point. Ibinigay ko na sa inyo yung point of view kung paano mo ibabalik ang ex mo. Sobrang simple lang. Kung kasalanan mo, try to ask him. Or try nyo pa kung pwede pang ayusin ang relationship. Kung pwede pa siyang kausapin, why not? Pero kung ayaw na talaga niya, allow them to think about it. Hayaan nyo sila. Hindi lahat ng bagay madadaan nyo sa pilit. Anyways, ikaw ba talaga may kasalanan ng relasyon kung ba't kayo nasira o hindi ikaw ang may kasalanan? Maybe you need to ask me if that's your question or kung may chance pa na magbalikan kayo because of that. Anyways, guys, just message us sa page namin sa Philippine Dating Coach. Thanks for watching.